Good day mga kabeheros! It's a new day at new attractions din ang ating dadayuhin dito sa probinsya ng Kanchanaburi. May pagkamabigat sa pakiramdam ang mga attractions na dadayuhin natin ngayong araw dahil patungkol ito sa paghihirap ng mga Thais at iba pang lahi noong panahon na naganap ang World War II. Ang first destination ay ang Thailand-Burma Railway Center or Det Railway Museum. 150 baht entrance fee para sa adult at 80 baht naman for children under 14 years old. Ang museum na ito ay naglalaman ng history patungkol sa mga pangyayari ng pagbubuo ng railway sa pagitan ng Myanmar at Thailand sa pamumuno ng mga Hapon. Our next stop, Kanchanaburi War Cemetery. It is located on Seng Chuto Road, Muang District, Kanchanaburi Province. Ang 27,200 square meters na sementerong ito ay libingan ng tinatawag na prisoners of war na namatay during the constructions of the Det Railway maliban sa mga Americans na ang mga labi ay ibinalik sa Amerika. Lubos akong nalungkot. Hindi ko lubos maisip kung ano ang naging karanasan ng mga namatay sa panahon ng digmaan. Mapapaisip ka na lang talaga kung mararanasan ba ulit natin ito sa hinaharap. Naway hindi na. Ayon sa internet, nalaman kong may mga inang nawalan hindi lamang ng isang anak na lalaki, kundi dalawa. May mga magkakapatid na magkasamang nakipaglaban, magkasamang nabilanggo, at magkasamang namatay. Ang Kanchanaburi War Cemetery ay open mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ito ay Monday to Friday. At alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali tuwing Sabado. Ang entrance ay free. Sometimes they get lost to the village. Okay. Please turn left and follow your map. Once you're inside, please go inside the interpreter first for permission on the walking trails as services for free here, okay? Okay, Yes. thank How you. many altogether in the car? Oh, wait.
So on the right side, you will see a door. Go downstairs. So in the downstairs, we have another half level. So in this area, the stairway I explain like how to use the audio tour guide and also safety radio. Yeah, like that. So you can save more energy and time. Yeah. So in the downstairs, like. Dito sa Hellfire Pass Memorial Museum, makikita ang mga larawan at impormasyon patungkol sa naganap na malagim na pagpapagawa ng tinatawag na Death Railway noong World War II sa ilalim ng pamumuno ng mga Hapon. Makikita pa sa mga daan dito ang mga lumang travesanyo. Ang mga kahoy na ito ay ginagamit para hindi gumalaw at maghiwalay ang dalawang riles. So, nandito tayo ngayon sa Hellfire Pass. Dati itong parte ng riles ng tren na tinawag na Burma Railway, pero mas kilala siya sa malungkot na pangalan na Death Railway. Makikita ito sa western side ng Thailand, malapit sa border ng Myanmar. Ang hiwa sa bundok na to ay ginawa noong World War II. At hindi lang ito basta ginawa lang, sa pilitan ng pagpagawa dito. Karamihan sa mga nagtatrabaho, mga sundalong bihag galing sa iba't ibang bansa. Isipin ninyo, sobrang init, walang pahinga, kulang sa pagkain, tapos may sakit pa. Ang dami talaga namatay habang ginagawa ito. Tapos ito yung pinakamatindi. Bakit Hellfire ang tawag? Kasi kahit gabi, pinagtatrabaho pa rin sila. Nagsisindi ng mga sulo sa paligid para may ilaw. Tapos kapag tinamaan ng pulang ilaw yung mga payat at pagod na bihag habang kumakayod sa bato, ayun, mukha talagang impyerno. Kaya tinawag ng mga sundalo na Hellfire Pass. Grabe no? Hindi lang siya riles. Kwento siya ng hirap at sakripisyo. You know, I just can't imagine na itong
Itong kanal na to sa nahinate, hinukay sa gitna ng bundok ay pinanday yan or ginawa yan ng mga iba't ibang lahi, especially Thai, Myanmar, tapos yung mga puti na American British, sila gumawa niyan. Hinukay nila yan para bigyan daan yung ginagawang riles. Yan, so ito yung mapa ng pinunta namin kanina. So umabot kami hanggang station 4, 5, 6, ano ba ito? 15, 16, 28, 14. Ano station 2? Station 7, 9 to 12. Hanggang dito kami sa 9 to 12. Umabot kami hanggang dyan. Hanggang sa memorial. And then bumalik na kami. Dahil di na kaya kasi ito medyo malayo na to. At saka wala naman siya na makikita na dyan. Kaya hindi na namin continue. Dito na kami ulit ngayon sa ano. Sa base camp.